Okay, purihin natin ang Diyos ngayong umaga. No? Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid, mga manonood ng regular na programa sa channel na ito. No? Sa inyong mga taga-Paisawan, Bagak, Bataan, sa ating mga kapatid na mga taga-Malabon, at siyempre sa kabuuan po ng buong bagong baryo. No? At bago tayo magsimula, gusto ko pong batiin muna lahat ng mga may kaarawan at anibersaryo sa buong buwan ng Disyembre. No? Ipanalangin po natin silang lahat. No? Tayo po'y manalangin. Panginoon, itinataas ko po ang lahat ng mga kapatid na nagdaraos ng karawan at anibersaryo sa buwan na ito. Madaman nawa nila ang iyong banal na presensya sa kanilang mga buhay. Patuloy mo pong bigkisin at pagpalain ang bawat mag-asawa kasama ng buong nilang sambahayan. Mahayag nawa ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at maging pagpapala ito sa iba pang mga mag-asawa. Bigyan mo po sila ng marami pang taon ng katapatan at paglingkod. Pagpalain mo nga rin, Panginoon, ang gawain ngayong umaga. Nananalangin ako para sa mga may sakit at mga nagdurusa, sa mga taong nasalanta ng bagyong nagdaan, sa mga matatanda at mga nangungulila, sa mga mahihirap at nag-iisa sa buhay. Ama, patuloy mo pong ingatan ang iyong sambahayan dito sa lupa, na huwag magdusa sa sakit na nakakahawa. Patuloy mo kami bigyan ng lakas at kanlungan. Marami pong salamat at ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kumusta na po kayo, no? Ngayong umaga, ating tatalakayin ang isa na namang paksa na magbibigay ng kahandaan sa buhay ng mga taong manonood at nakikinig. No? Tututukan natin mabuti at uunawain ang bawat talatang aking babasahin. No? Ingatan po natin at sana ay maging sharp tayo, no, sa pakikinig upang sa ganun hindi naman masayang yung inyong panahon. No? So ang pamagat ng ating paksa ngayong umaga ay ang kamatayan at ang kahatulan. Yun po. No? So bilang panimula, paksang ito ay hindi po basta tinatalaka ito, no, ng anumang oras o kaya ay tinalakay na lang basta sa mga pagtitipon, hindi po, no. Ito pong paksang ito ng kamatayan at kahatulan ay medyo ano po yan, medyo maselan po yan at kailangan niya ng maliwanag na pangunawa, no, sa mga nakikinig. So, babasahin natin ang lahat ng aklat na may kasamang titik ng Ingles para sa kaunawaan po naman ng iba. Kasi may mga nag-request sa akin na kung pwede daw pag nilalagay yung mga talata na Tagalog, sa ibaba nito ilagay naman yung mga Ingles, no? Para sa ganun, yung mga ibang nanonood ay makaunawa, no? Dahil alam niyo naman yung Tagalog, medyo malalim po ang Tagalog natin dito sa programang ito. Simulan natin po mula po sa aklat ng Hebreo 9:27. Ganito po ang nilalaman ng sulat. Itinakda sa mga tao na sila'y misang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang ebanghelyo ay madali pong maunawaan. Hindi naman tutulad ng kwento ng tao, no? At kailangan lamang natin talagang pag-aralang mabuti ang mga talata. Ito po ay siksik at punong-puno ito ng mga pagpapala. No, ha? Kaya babalikan ko pong muli yung binasa kong talata for the second time para sa mas malinaw na pagkaunawa. No? Hebreo 9:27-28. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayun din naman, si Kristo ay minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Yun, no? Ang tao sa ating pagkakaalam, no, ano man ang maging kalagayan sa buhay, no, tiyak na siya po yung mamamatay, no? Ano man ang status niya sa
buhay, ano man ang kalagay niya, mamamatay siya pagdating ng araw. No po? So, ang isa sa pangunahing tinuturo, no, mga katotohanan, no, na itinuturo ng Biblia ay ito, na ang buhay ng tao ay una, nilikha po ito ng Diyos. At dahil siya ay nilikha ng Diyos, pananagutan niya ang lahat ng bagay kung sino siya at ano ang ginawa niya, kung ano ang inisip niya, no, noong nabubuhay pa siya. No? So, ang Diyos ang magbibigay ng hatol sa lahat ng mga ginawa niya. So, mula po yun, mula sa panahong nagkaisip ka, hanggang sa panahong tumanda ka, no? Lahat yun na pinagdaanan mo, ipagsusulit mo lahat yun. Yun po ang kumpletong sinasabi ng Biblia. Ang problema, akala ng tao, siya ang may hawak ng sarili niyang buhay at kinabukasan. Kaya siya ang nagpapasya sa lahat ng bagay. No, ha? Alam mo yun, parang feeling na independent siya. No? Para bang walang kinalaman ang Diyos sa buhay niya. Na para bang ang lahat ng pagpapasya ay nasa kanya lamang. At hindi niya naintindihan, no? Na hindi siya nakakaunawa sa maraming bagay. No? Ha? Marami rin sa mga taong ito ang umaasa na siyempre makakasama nila ang Diyos sa pagtatapos ng kanilang buhay at inaalala nila na sila ay maging maginhawa at tatanggapin sila ng Diyos sa langit. Marami akong mga na-interview ng mga tao no? Sinasabi ko siya na sa palagay mo, no, total ito naman mangyayari talaga, no? Hypothetical question lang. No? Kung mamamatay ka, saan ka pupunta? Marami po nang sinasabi sa na pupunta sila ng langit. No? Na para bang tiyak na tiyak nila. No? Pero makikita naman natin yung mga taong sabihin natin talagang naintindihan nila, no, yung kanilang kalagayan, no? Pero siyempre, para magsabi ka na pupunta ka sa langit, kailangan meron ka mga pangahawakan, hindi ba? So, ganun po yung minsan, sinasabi din ng Biblia na hangal yung gantong mga kaisipan ng mga, lalo na yung mga hindi naman nananampalataya. Paano mo masasabing pupunta ka ng langit? Hindi ka nga nananampalataya sa Diyos. Kaya nadaya po sila at walang alam, no? Maliwanag na pinapahayag po kasi ng Biblia na ang tao ay mangmang kapag hindi niya kinilala ang katotohanan tungkol sa Diyos. Mangmang ang tawag sa kanya ng Bible. No? Lalo na yung mga taong sabi nila walang Diyos daw. No? May mga filosofiya sila. No? Sige, pakita mo sa akin yung Diyos mo. Totoo nga. No? Ang Diyos nga po ay espiritu. Hindi po siya maring makita ng tao. No? Ha? At kung sasabihin mo sa akin, ipakita ko yung Diyos, hindi ko may papakita. Pero ang Diyos nadadama. No, ha? Kaya yung mga filosofiya ng tao ay, alam nyo, mahirap pong pansinin at harapin natin yan. No, ha? So ang Diyos, ang tanging tunay na Diyos na binabanggit ng Biblia, ang Diyos ng Biblia kung tawagin. No? Siya po ang lumikha ng dagat, ng lupa, ng langit. Siya po ang hukom sa pangkalahatan. No? At may-ari ng lahat ng bagay. At siya ang Panginoon ng lahat ng kaluluwa ng tao, sa maniwala ka o hindi. Yun po ang nasusulat sa Biblia. Kaya masasabi ko na mayroon pong dalawang katotohanan na may bahid ng kasinungalingan. No, ha? Hindi totoo, mapanlinlang at mayabang ang dating. Ang kamatayan po ay pandaigdigan. No? Nagpapatunay lamang na ang kasalanan ay narito po sa sanlibutan. At ang dalawang katotohanan ito ay ang kamatayan at ang kahatulan. At ang dalawang katotohanan ito ay nagsasalita, no? At sinasabi ng salita ng Diyos sa Hebreo 9:27-28. Muli ko pong babasahin. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Malinaw po yun. Minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Yun po yung katotohanan. Hindi natin maring pasubalian, hindi natin pwedeng takasan at sabing hindi mangyayari. Alam niyo, matapos mamatay, ang tao, siya po ay hahatulan. Pero sinasabi naman ng kasulatan na ang paghatol ito ay hindi po agarang paghatol. There is time. No? So,
Sa verse 28, ganito po ang mababasa natin. Gayun din naman, si Kristo'y misang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Yun po yun. Ililigtas niya yung mga naghihintay sa Kanya. Muli siyang babalik, no? Sinasabi ng kasulatan na minsang namatay si Kristo at pinasan ang mga kasalanan ng tao. Nating lahat, no? At ang kaparusahang nararapat sa atin. Kaya darating siya sa paghuhukom, no? Darating po siya, tiyak po yun. Hindi tulad ng ginawa niya noong una ng pasanin niya sa kanyang sarili ang kasalanan ng marami, no? Sa pagkakataon po ito, sa kanyang pagbabalik, babalik po siya upang ipagkaloob ang walang hanggang kaligtasan sa mga taong nagtiwala at naghintay sa Kanya. Mga taong tapat na naghintay sa Kanya. So, dalawang bagay po yung tinutukoy na salitang ito ng Diyos na nais pong takasan ng tao. Ang kamatayan at ang kahatulan. Maski sa mo isipin, no? Talagang darating ito Hindi po mapipigilan yan, no? Madali namang maintindihan Ano? Itinuturo sa atin na itinakda ng Diyos ang sandali ng kamatayan ng tao. Nakatakda na po yan. Itinakda rin niya na matapos ang kamatayan, harap ang tao, no, sa Diyos para tanggapin ang kahatulan, no? Ito ang dalawang bagay na kailangan malaman at maunawaan ng bawat tao, no? So, ang physical na kamatayan ay bunga ng kasalanan, no? Basahin natin yung sinabi ng Diyos kay Adan, no? Para balikan natin ng konti sa Lumang Tipan mula sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 19. Tunghayan natin. Sa pagod at pawis, pagkain mo yung manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. So nakita natin, hindi maaring iwasan ang kamatayang ito. No? Tiyak na darating ito sa lahat ng tao. Wala pong hindi makakaranas yan. Lahat ng tao makakaranas yan. Sapagkat sinasabi po ng salita ng Diyos na itinakda na minsan. So ano po yun? In short, ang Diyos ang nagtakda nito ng kamatayang ito. Tapos na po ito Actually, markado na ito sa kalendaryo bago pa dumating ang kamatayan ng tao. Andun na po yan. No, hindi natin alam Wala tayong mali kung kailan tayo naka-schedule, kailan darating ito, no? At ang dapat mong huwag makakalimutan ay hindi ka makakaiwas na humarap sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Haharap tayong lahat yan. No exception. No? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit walang exception? Basahin natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Dito po sa Roma 5:12 hanggang 14. Ganito po sinasabi niya. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibigay ang kautusan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Gayunpaman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating. Ang naaapektuhan ng physical na kamatayan ay ang katawan ng tao. Yun po, no? Ngunit, hindi po humihinto ang buhay o ang kamatayan ng tao. Hindi siya humihinto. Ano po ang katibayan nito? Mababasa natin ito mula sa aklat ng Lucas 16:23. Basahin po natin. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay,
natanaw ng mayaman na si Lazaro sa piling ni Abraham. Patay na po sila, pero andun pa rin po. Patay na sila, pero andun pa rin sila sa gitna ng kanilang pagdurusa. No? At kaya nga binanggit dito, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So may isip pa rin, andun pa rin. No, ha? Sa pahayag 6:9, may karagdagang pangunawa. Inalis ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Ito po isang makahulugang pananaw ang ipinakikita rito. Ano pong nakita? Nakita ni Juan ang altar at sa ilalim ng altar na ito ay ang mga kaluluwa ng mga namatay. Nakita niya. No? Kasama dito sa mga namatay na nakita niya ay ang mga martir dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. So naroon po sila lahat. Nakita po ni Juan yun. No? At ipinakita talaga sa kanya yun para maisulat at upang makarating sa mga nagbabasa. No? Ito po may mga karagdagan pang bagay na dapat nating mabasa din, ano? Bilang mga karagdagan sa pahayag sa isjis. Ano po sinasabi ron? Ubos lakas silang sumigaw. O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. No? Ito po ay lahat ng physical, no, na kamatayan ay nagtatapos na sa muling pagkabuhay, no, ng katawan. Medyo mahirap intindihin to kasi hindi po to normal na nakikita natin at nagaganap sa buhay natin. Ang alam natin, ang tao pagka namatay, patay na siya, no? Di ba? Wala na po siya, tapos na, no, ha? Kaya itong mga bagay nito katulad ng matatanawan mo yung mga patay, nakikita mula doon sa panahon ni Abraham, ando doon si Lazaro. Napapansin niyo ba? Medyo mahirap pong maintindihan yan, lalo kung hindi mo binasa ng tuloy-tuloy yung aklat, no, ha? So, ganun po yun. Sa aklat ng Job, meron din tayong mababasa na kaugnay nito sa 19:25. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Ano lang po ito Katibayan lang po ito na kapag ang tao ay namatay na, haharap siya sa Diyos. At ang Diyos na ito, na siyang nagligtas sa Kanya, ang siya rin hahatol sa Kanya. Ganun po yun. Wala po tayong ibang makikitang paraan o dahilan para hindi tayo makaharap dito sa mangyayaring kamatayan na ito. No, ha? Si Apostol Pablo meron pa rin dinagdag sa unang Korinto 15:52. Basahin natin. Ang sabi niya ganito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang linaw nun. No? Ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. No? Babaguhin tayong lahat ang wika ng aklat. No, ha? Si Jesucristo po ay nagbalik ng buhay sa mga patay. Siya ang muling nagbuhay ng mga patay na ito. Siya lamang ang mayroong kakayahan na gawin ito. Wala pong iba. No, ha? Kaya bilang katibayan, isa sa mga binuhay niya ay ang isang bata doon sa aklat ng Mateo, sa 9:25, kung matatandaan nyo, meron doon isang bata na patay na binuhay po ng ating Panginoong Jesucristo. Tunghayan natin sa Mateo 9:25. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto. Hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y bumangon. Patay na yung bata Ang ginawa ni Jesus, pinalabas yung mga tao, sige doon na muna kayo sa labas. No, ha? Tapos ang naiwan siya, ang bata. At mamaya, hinawakan niya yung kamay at yung bata ay bumangon. Patay na po ito No?
Sa Lucas 7:12 hanggang 15, ito pa ang mababasa natin. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong nila ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. Napakaraming nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina ng namatay, kaya't sinabi niya rito, "Huwag ka nang umiyak." Nilapitan niya at hinipo ang kinalalagyan ng bangkay at tumigil naman ang mga may pasa nito. Sinabi niya, "Binata, makinig ka sa akin. Bumangon ka." Naupo ang binata at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Ang Panginoon lang po ang may kapangyarihan gawin yan. Nakita niyo? Siya po ay nagbigay ng buhay. Siya rin ang bumubuhay sa mga namatay. Yun ang kanyang kapangyarihan eh. No? Ganon din ang nangyari sa Juan 11:43. Basahin natin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Naalala niyo si Lazaro? Kaibigan niya yun eh. Namatay po si Lazaro. At ilang araw na siyang patay. At nang dumating siya, ay nagsabi yung kapatid ni Lazaro, "Naku, sana Panginoon, kung dumating ka ng maaga, sana inabutan mo pa siya." No? Pinagaling siya ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Lazaro, lumabas ka." Si Lazaro po ay bumangon at muling nabuhay. Ang dami pong mga halimbawa dito sa 1:11:44. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa mukha. Inutos ni Jesus sa kanila, "Kalagan niyo siya at nang makalaya." Takam-taka yung mga tao, biro mo, patay na ilang araw pa rin si Lazaro eh. Akalain niyo nung dumating ang Panginoon bumangon yung Lazaro. Nakita ba yun? So, marami pang bagay na dapat nating maintindihan. Nasa kapangyarihan po ng Panginoon lahat. Lahat ng bagay. Kalit-liitan man. Yan ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. No? Gayun din naman, hinulaan niyang ang muli niyang pagkabuhay. No? Mamamatay siya. Alam niya mamamatay siya. Pero hinulaan niya rin yung kanyang muling pagkabuhay. Nasa 1:18 po yun. Basahin natin. "Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama." Amazing, di ba? No? Alam niya mamamatay siya. Ibig sabihin, kaya niyang kunin ulit yung buhay niya. No? Kung siya'y mamamatay. Ito po'y ayon po sa sinabi ng kanyang Ama. Yun ang tinanggap niya mula sa Ama. So marami pa pong mga tagpo na mababasa natin sa Biblia, no? Patungkol sa mga bagay na binanggit ko, katulad sa Lucas 24, sa 1-8. Ano po nangyari? Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Natigilan sila at nagtaka kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una. At dahil sa kasalanan, mga kapatid, no, nagkaroon ng physical na kamatayan ang tao. No? Hindi ito maiiwasan maging sa mga tinubos ng Diyos. Mamamatay. No? Ganyan din ang nangyari kay Enoch.
Alam ba niyo na si Enoch ay, ito po'y hindi siya namatay, no? Iba naman nangyari dito. Basahin po natin sa Genesis chapter 5, verse 24. At sa buong panahong iyon, ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ito lang ang taong hindi nakaranas ng kamatayan eh. Kinuha siya ng Diyos eh. Bigla siyang nawala, no? Bakit siya maagang kinuha ng Diyos? Bakit? Sapagkat malaganap sa sanlibutan ang kasamaan at hindi karapat-dapat kay Enoch. Bakit po? Sapagkat tapos na ang kanyang mga gawain at natapos ng maaga dahil inalala niya itong mabuti. Nung siya'y naatasan sa lupa, ginampanan niya yung mabuting kanyang tungkulin. At nung matapos niya ito, inisip ng Diyos na kunin siya. Tapos na eh. No? So wala na siya sa sanlibutan. Yun po nangyari sa buhay ni Enoch. Siya lamang katangi-tanging tao na hindi namatay, hindi na nakita ang kanyang matayan. So ganito naman ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga unang Tesalonica sa 4, 15 po hanggang 17. Basahin po natin, dadaanin ko lang ang basa para maintindihan nyo. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo naman mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Yun po yun. Kaya kita mo talagang walang sala na hindi mamamatay ang tao, talagang mamamatay siya. Darating yung point na yun. So, ang physical na kamatayan ay meron pong kakatuwang katangian. Alam ba niyo yun? Tinatawag itong pagtulog sa Biblia, no? Sapagkat anong oras ay maaari tayong gisingin. Yun po yun. Ibig sabihin, ang pagkatao namatay na, natulog na, gigisingin siya ng Diyos sang araw. Magigising siya. Muli siyang mabubuhay. Yun po ang ibig sabihin ng pagtulog at paggising sa Bible. No, ha? So, ganito po ang dagdag ni Apostol Pablo sa kanyang liham doon po sa mga taga Pilipos sa 3:20. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na inihintay natin ng may pananabik, ang Panginoong Heso Kristo. Pilipos 3:21, sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Naalala niyo last week yung sinasabi ko? Niluluwalhati ang tao. No? Wala na siya sa dati niyang kalagayan. No? Yung pag dumating na yung kaluwalhatian sa kanya, ano po siya? Hindi na siya mamamatay. Yun na po yun. No? Binago na siya. Nabago na siya. No? Yung kalagayan ng katawan ng Panginoon Kristo na siya umakyat ng langit ay naluwalhati na siya. No? Hindi na po siya laman. Wala na po. Wala na sa pagkalaman. Naluwalhati na. Kaya nga masasabi ko na napakapalad ng mga taong nakipag-isa sa ating Panginoong Kristo. Mapalad po. Yung mga talagang totoo, genuinely, na nanampalataya, tinanggap ang Panginoon, walang duda na makakapiling nila ang Diyos pagdating ng araw. Alam na niyo yun. Yun ang sinasaad ng Bible kasi. Hindi naman maaaring magsalita ang Bible ng anumang bagay na hindi mangyayari, no? So basahin natin ang sinasabi ni Apostol Pablo tungkol sa katawang tinatahanan natin ngayon, itong katawan na to. No? Basahin natin. Nasa 2 Corinthians chapter 5, 1-8. Sabayin niyo ako. No? Alam natin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Yun.
Ang tawag po ni Apostol Pablo sa katawan natin ay toldang tinatahanan. Yun po, ibang ano ng Bible eh. No? Toldang tinatahanan. Ito yung toldang tinatahanan ng tao. Alright? So, verse 2, sabi rito, tumaraing tayo habang tayo'y nasa katawang ito at labis na nananabik sa ating tahanang makalangit. Tumaraing po tayo. Bakit? Alam nyo, ang dami nating nararanasan sa buhay eh. No? Nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, puno tayo ng suliranin, no? Pati para sa mga physical na problema at mga pangangailangan natin. Dumaraing tayo diyan, no? Kaya ang nangyayari, labis na nananabik sa ating tahanang makalangit. Ganun po 'yun. Kasi pagdating mo ng langit, wala ka nang gagawin eh, no? Yun po yung tinatawag na buhay na walang hanggan, no ha? Napakaligaya, napakaganda ng usapin tungkol diyan, no? Isang araw papaksain natin 'yan, no ha? Tuloy po natin sa verse 3. Upang kung mabihisan na tayo nito, ay hindi tayo matagpo ang hubad. Habang nakatira pa tayo sa toldang ito, tayo'y naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais na nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais nating mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Yun pa sinasabi ko kanina. No? Hindi magsisimula yung buhay na walang hanggan hanggat di namamatay ang tao. Kaya kailangan mo nang mamatay ang tao. Di ba? Hindi siya pwedeng magtuloy-tuloy, buhay ka at buhay ka habang buhay. Hindi po ganun eh. Mamamatay ang tao kasi meron pong panahon, mamamatay ka. At yung pagkamatay mo, doon ka bubuhay ng Diyos. At yung muling pagkabuhay mo ay wala ng hanggan yan. Yan ay pinapangako ng Ebanghelyo ni Kristo. No? Buhay na walang hanggan. Tuloy natin. Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago. At ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibay na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang ating loob kahit na alam nating habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. See? So habang nabubuhay tayo, ngayong buhay tayo, hindi tayo makakakit sa langit. Kailangan muna tayong mamatay. Malibang datnan tayo ng Diyos, di ba? Yung tawagin tayong lahat, yung buhay at mga patay. No? Pero liban dito, tayo kailangan mamatay talaga para tayo ay mabuhay na maguli. No? Hindi rin tayo makakapasok sa langit hanggat ganito tayo. Kasi mortal po ito eh. No? Hindi pa ito niluluwalhati. Makakapasok lang ito once na maluwalhati na siya. Alright. So, basahin natin yung verse 7. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kita nyo? Yan po ang pangako doon sa mga tapat, sa mga taong nagtiyaga, nagtiis, no? Hindi nagpadala sa mga takbo ng sanlibutan ito. Sila yung mga taong talagang naghirap at nagpatuloy, no? Hindi sila sumuko. Hindi nila iniwan o tinalikuran yung kanilang pananampalataya. Sa halip ay nagpatuloy sila. Di ba? Nakaka-bless, di ba? No? Kaya hindi natatakot mamari ang taong nakipag-isa na kay Jesus. Yung mga tao, tanongin mo kung handa na sila mamatay. Ayun na, may ano pa yan, may katok pa yan eh. No? Alam niyo, hindi natin may iwasan yan. Kaya ayaw mo, kaya gusto mo mamatay, mamamatay ka. Ano? Walang ano yan. Wala makakapigil yan. Nakita natin yung mga taong, no, mga dakilang tao, mga mayayaman, di ba? Mga marurunong. Lahat naman sila namatay na eh. Di ba? Makapangyarihan. Wala po, talagang mamamatay ang tao. Di ba? Kaya ulitin ko po yung sinabi ni Apostol Pablo, no? Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon. Yun. Para ano? Upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Ang sarap, ano?
Doon wala ka ng problema eh. No? Pinasa natin sa aklat ng pahayag. Grabe, no? Pag andun ka na sa langit, wala nang problema. Hindi ka na malulungkot, kaya walang iyakan doon eh. Wala nga luhang papatak sa mata mo eh. No? Ang ganda ng tanawin, ang mga ilog ay malakristal. No? Ang nilalakaran mo, ginto. Basahin nyo, no? Ginto. No? At kitang-kita mo yung mga puno roon na 12 beses mamunga sa loob ng isang taon. Wow! No? Ano kayo mga bunga yun? Sigurado tayong tahimik at mapayapa ang lugar. At yun ang ganun ang Panginoon eh. No? Kung saan siya naroon, mayroong kapayapaan. No? Kaya narito pa po ang dagdag ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15 sa 42 hanggang 44. No? Ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. Wow! Ulitin ko ha, gusto nyo? Basahin natin ulit. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Eto na. Pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. Wala na mga skin disease dyan. No? Wala na mga tagyawat, bulutong. Wala na po. Perfect po kasi. No? Hindi siya katulad ng nasa lupa ka. Ang lupa kasi marumi. No? Dito, talagang sinabi na po yung pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. Sino pa nagsabi niya? Di ba? Kaya makikita nyo, kahanga-hanga po to, no? Ano po sabi sa verse 44? Inilibing na kakatawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, meron ding katawang panlangit. Yun. Yung katawan natin ngayon, ito panlupa ito eh. Ito yung panlupa. Pero pag namatay tayo at muli tayong binuhay ng Diyos, at yun ay po yung katawang panlangit. Ganun po yun. Pero habang nabubuhay ka pa, itong katawang panlupa, hindi pwede umakit sa langit to. Hindi pa pwede. Hindi pa. Okay? Ang ganda na, no? Kita niyo, pati mga pangit, ang laki ng pag-asa. Isipin yun. Mambira. Sa 2 Peter chapter 1, verse 13 to 15, tingnan natin kung ano yung nakalagay dito. No? Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Okay? Alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay na ito, ayon sa ipinahayag sa akin ng aking Panginoong Jesucristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay nito kahit ako'y nasa kabilang buhay na. Iyon. Ganito rin yung binanggit ni Pedro last week na binasa natin, no? Para lagi natin matandaan, no? Alam niyang mamamatay na siya, kaya nagabilin siya, no? Gagawin ko lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay nito kahit ako'y nasa kabilang buhay na. Kita niyo na, no? Ang bihira, no? Alam niyo, sa kamatayan ng mananampalataya, siya ay bibigyan ng tirahan sa langit, no? Habang hindi pa binubuhay na mag-uli ang katawang tahanan upang makasama natin ang Panginoon magpakailanman. Uulitin ko ha. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon din katawang panlangit. Yun po yun. No? Kaya hindi natin masisisi si Apostol Pablo sa kanyang mga sinabi doon sa mga taga-Pilipos. Kasi alam niyo si Apostol Pablo, tiyak na tiyak po siya sa lahat ng bagay, no? Ang laki kasi ng karanasan niya. Isipin niyo, Hudyo po siya, no? Talagang napakarunong, nag-aral, edukado, abogado, no ha? Tapos pariseo, no? Makapangyarihan. Pero nakita po niya lahat ng mga bagay na darating, no? Kasi nga talagang pinag-aralan niya mabuti at dahil na rin sa tulong ng Espiritu Santo, naipahayag itong lahat sa kanya. No? Hindi natin siya masisisi. Ganito sinabi niya kasi sa mga taga-Pilipos, no?
Sabi niya sa chapter 1, verse 23, may pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Kita niyo po yun. No? Nagtatalo daw yung kanyang loob. Hindi niya, siyempre, gusto niya na mamatay na. No? Para iwan itong mundong ito para makapili niya ang ating Panginoong Kristo. Kasi sabi niya, kasi ito na yung pinakamabuti para sa akin. No? Pero mo yun? Baka, pero siguro, dahil sinabi niya lang yun, pero alam niyo, marami pa siyang gawain. No? Matagal-tagal pa bago siya namatay. Bago siya kinuha ng Panginoon. At kung ating aalamin ang kamatayan ni Kristo, ng ating Panginoon, ganito naman ang nangyari sa Kanya. No? Basahin natin sa Mateo 27:50. Ang sabi, ganito yung kanyang kamatayan. Sabi niya, muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hinika. No? Literal po na umalis ang kanyang espiritu. Literal po yun. Malaki po ang pagkakaiba ng kamatayan niya sa lahat ng mga physical na kamatayan dito sa mundo. Malaki pagkakaiba. Sa aklat kasi ni Marcos, ganito naman ang mababasa natin sa 15:37. Ang sabi, sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. Ay naman ang account ni Apostol Marcos. No? Samantala, ganito naman yung account ni Apostol Lucas sa 23:46. Ganito pagkakasabi. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. After the short prayer, Father, in thy hands I commit my spirit. No? Ang tindi, no? At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. No? At dito sa 1:19:30, ang sabi, nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Inuyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Yun po yun. So, namatay siya sa sarili niyang kalooban. Alam po ba niyo, nang sabihin niya, ang kanyang gawain ng katubusan, sabi niya, naganap na. It is finished, sabi niya. At sa kanya, iniyukayok yung kanyang ulo. Yun po yun, no? Siya lang po ang, siya po yun. Siya ang nagbigay ng buhay niya. Ginive up niya yung life niya, no? Sabi po sa John chapter 10, verse 18, wala makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Kita niyo? Yeah. Siya lamang ang may kapangyarihan ganyan. No? Kusa akong ibinibigay ang aking buhay. Meron akong kapangyarihang ibigay at kunin itong mali. Tayo, wala tayong ganyang kapangyarihan. Pag tayo namatay, tapos na. Wala na po. No? Yung account na ito sa aklat ng Juan ay mapapansin niyo na kusang loob niya itong inialay, yung kanyang buhay. Give up niya. No? May kapamahalaan siyang kunin niyang muli itong buhay na ito, binanggit kanina. So, meron akong kapamahalaan ialay ito at meron akong kapamahalaan kunin itong muli. No? Sinabi niya na ito po'y ang utos doon galing sa aking Ama. No? Ginawa niya ito bilang pagsunod sa kanyang Ama. Yun ang sinabi ng Ama, yun ang ginawa ng anak. So, iniayos ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Basahin natin ito, no? Iniayos ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Una, ang oras ng ating kamatayan. May oras yun. Hindi natin alam. Tanging si Jesus nakakaalam. Yung kamatayan niya, oras ng kamatayan niya, alam niya. No? Tayo hindi natin alam. Natin malay. Magugulat pa nga tayo pagka nabaltaan natin namatay yung kakilala natin, kaibigan natin. Kahapon lang, kausap ko na yun. Kanina nga lang, kakasama kami sa jeep niya, nagkatawanan kami. Ganun po yun. Hindi natin alam yan Kaya nakakatakot, di ba? Nakakatakot po, lalo kung ikaw'y wala sa Panginoon. No? Hindi mo alam Baka nagtatawanan nga kayo sa loob ng jeep
Pag uwi mo sa bahay, digok na. Di ba? Kaya nakakatakot dahil wala ka sa Panginoon. Ang mga taong may katiyakan lamang ng kaligtasan ay mga taong nakipag-isa na kay Kristo. O, katulad nga niyan, may oras yung ating kamatayan. Hindi natin alam. So, hindi ka nga maso-surprise eh. Ay, namatay na pala ako. Walang surprise dyan. Meron ba naman namatay na surprise pa? Di ba? Ay, namatay pala ako. Oh, surprise! Wala pong ganyan. May oras ang kamatayan. At doon sa mga buhay pa at hindi pa namamatay, may pag-asa. Pero kailangan, lalo na yung mga nanonood at nakikinig, makinig mabuti. Sapagkat lahat ng binasa ko na may kinalaman sa patay, may kinalaman doon sa mga namatay at muling binuhay. No? Magkakaugnay yun. Tapos yung buhay na walang hanggan, yun, magkakasama yun. Kaya, nako, sabi ko nga sa inyo, mahirap po talaga yung wala tayong kamalayan. No? Accident don't just happen. Tandaan niyo yun. No? So, may oras ng kamatayan. Tapos, alam din natin na iniayos ng Diyos ang lahat ng bagay tungkol sa tindi ng kasalanan. Di ba? Ginawa ng paraan ng Diyos ito eh. No? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, naligtas tayo. Di ba? Yun. Yung tindi ng kasalanan natin, ng kasamaan natin, tinaligdan na ng Panginoon yan. Noong tayo makipag-isa na kay Kristo, makinig kayo mabuti. Lalo na kayong mga nakikinig lang dyan sa paligid. Makinig kayo mabuti. Ha? Maganda ang plano ng Diyos sa buhay ninyo. Ayaw ng Diyos na mapahama kayo. Ikatlo, ano man ang itinanim natin, siya natin aanihin. Gumawa ka ng kasamaan, aanihin mo yun. Ang kabayaran niyan, kamatayan. No? Yan. Ika-apat, ito yung hindi mo pwedeng takbuhan. Makatakas ka man sa kasalanan mo sa lupa, matakasan mo man ang batas ng tao, ang mga matataas na hukuman, dito, hahatulan tayo ng Diyos. Kita mo? Hahatulan tayo ng Diyos. Ano pa? Kailangan po natin tandaan ang mga puntong ito. Babasahin natin isa-isa. Unang-una, tandaan ninyo na yung kaayusan ng paglikha ng Diyos, no? Ito yung 7 araw niyang paggawa. From first day to the 7th day. On the last day, nagpahinga ang Panginoon. Ito po yung kaayusan. No? Tandaan natin to. Ikalawa, nagkaroon na tinatawag na moral na kaayusan. Ito po yung ibinaba niyang mga kautusan. No? Ikatlo, ang kaayusan ng Ebanghelyo. So, ito ang dapat gawin ng tao. Huwag niyang lagpasan, huwag niyang babayaan o talikdan. Unawain niya mabuti kung ano yung Ebanghelyo na ibinigay ng Diyos sapagkat ito po'y maayos. No? At ang huling-huli, no? Minsan tayong mamamatay. Huwag nating kakalimutan yun. Minsan, hindi ka naman 2 beses mamamatay o 3 eh. Isa lang. Minsan ka lang mamamatay. Pagkatapos niyan, susunod yan yung hatol. No? Yung hatol na to ay literal na hatol. So, hindi ka makakaligtas dyan. No? Tandaan nyo, sa hukuman ng tao, pag ikaw hahatulan, may escort ka pa, nakaposas ka, no? Hindi ka makakatakbo. Eh, doon sa harapan ng Diyos, wala kang posas. Ano? Wala nakatayo ka sa harapan ng Panginoon. Hindi ka makakatakbo. Wala kang pupuntahan eh. Sa tingin mo, saan ka magtatago? Hindi ka wala po. Haharapin mo yan. Sa sandaling mamatay ka, no? Pag muli ka ng binuhay ng Diyos, at tulang ka na, doon mo malalaman ngayon kung ano ang mangyayari sa iyo. No? 2 bagay lang naman yung babasahin libro doon eh. Yung libro ng mga taong mamamatay at dadalhin sa impyerno. Yung isang aklat naman doon sa kabila, yun naman yung aklat na magbibigay sa'yo ng buhay na walang hanggan, na makakapiling mo ang Diyos pagpakailanman. Maraming tao hindi alam yan. Ganyan po ang mangyayari. So, minsan tayo mamamatay, susunod ang hatol, literal na paghatol. Tapos, ang basihan po ng paghatol, ano magiging basihan ng Diyos na hatol sa kanya? Ang magbabasihan niya ay yung kanyang katwiran.
Walang iba eh. Yung katwiran niya at sa mga katwid, sino mang taong humaharap, no? At sumusunod sa mga salita ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Yun po yung mga taong bibigyan ng katwiran ng Diyos, no? Sila yung mga taong makakalusot. No? Sila yung mga taong pinagpalang magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Alam niyo, mahabang panahon nanguhusap ang Diyos sa tao. Mahabang panahon. Naalala ko yung si Noah. Alam niyo si Noah, bago magunaw ang mundo, nagpahayag siya eh. Ang ipinahayag niya yung mga salita ng Diyos. No? Pinahayag niya na meron Diyos. No? Kaya ayusin niyo yung pamumuhay ninyo. Merong 100 taong nangaral si Noah. Hindi po nakinig ang tao. Hanggang sa mapuno na ang Diyos. Inutusan ng Diyos si Noah na magtayo ng malaking arko. No? Isang malaking daong. Ang hirap eh. Isipin mo naman. Si Noah lang naman, tsaka yung kanyang pamilya, 3 anak niya, tsaka 3 manugang. Pinagtulong-tulungan nila yun. Sumunod sila sa Diyos. Binigyan ng Diyos yung tamang sukat. Anong haba, anong taas. Saan ang pintuan, saan ang bintana. Isang bintana lang yun. No? Bakit ka mo? Kasi uulan ng malakas. At ang nakakapagtaka pa dito, ginawa yung daong sa ibabaw ng bundok, doon sa taas ng bundok Ararat. Ang mga tao pinagtatawanan si Noah. Ba't di magtatawa? Wala ka naman nakita nagtayo ng barko o ng daong o ng barko pagka nagtatayo sa tabi ng dagat. No? Ito isipin mo eh. Akalain mo eh, pinagawa yung barko sa taas ng Ararat na bundok. Di ang tao magtatawanan. No? Siguro sinasabi nila, may diferensya yung ulo ng matandang yan, tignan mo. Nagtayo ng barko doon sa taas ng bundok, hindi sa may tabing dagat. Kasi yun ang normal. Pero ibang plano ng Diyos eh. At yung mga taong tatawanan, kanya-kanya may party, inuman, at kung ano-ano, isang araw, bumuhos yung araw. Bumuhos yung ulan. Malakas na ulan. Bumitak yung lupa, lumbas ang tubig. Daluyong. Mabilis po, ang bilis. Tarantay mga tao. At pagkatapos akit ng bundok sila. Yung iba inabot na ng baha. Yung iba kumakatok. Sarado na yung daong eh. Siguro sumisigaw, Noah, dito kami, buksan mo kami, pagbuksan mo kami. Siguro ng mga oras niya, nagkakapi si Noah. Kasama ang pamilya. They were celebrating probably. Dahil eto pala ang gusto ng Panginoon eh. Hindi nila marinig yung sigaw ng mga tao. Tulungan mo kami, Noah, pagbuksan mo kami. Mahabang panahon ng aral ang lalaking iyan. Hindi pinansin ng tao. Sa panahon natin, hanggang ngayon narinig pa rin natin ang tinig ng Diyos. Hindi pa rin nakikinig ang tao. Bingi. Salamat nga at meron tayong YouTube. Salamat meron tayong channel na pinagdadausan ng mga gawain katulad na ito. Mahalaga ito sa mga tao. Kayong mga naririyan, nanonood at nakikinig. Mapalad kayo sapagkat napapakinggan ba nyo ang tinig ng Diyos, no? Sa programang ito. Alam niyo, mahabang panahon na po yan, no? Mahabang panahon nagtiyaga ang Diyos, no? Sa kanyang banal na adhikain para sa mamamayan ng mundo. Pero nakikinig kaya tayo, no? Hindi po nagkulang ang Diyos sa mga mahalagang paalala sa atin. Alam ba niyo yun? Siyempre, ang layunin ng Diyos ay maligtas ang mga tao at hindi magdusa sa kabilang buhay. Mahirap po kasi. Mahirap talaga. At siyempre, kung ikaw ay isa sa mga nanonood at nakikinig sa channel na to, mapalad ka kung ikaw ay nakikinig na mabuti kasi maglilinaw yung isipan mo at mapapaisip ka. Di ba? Hindi ba napapansin lahat ng naririnig natin ito salita ng Diyos? Di ba? Bakit? Kasi gusto ng Diyos na abutin kayong lahat. Kayo mga nandiyan, saan man kayo naroon? Sa bundok man, basta't naaabot kayo ng channel na ito, alam niyo, mapalad kayo, no? So, siguro,
Kung ikaw ay nanonood sa channel na ito at nagtsatsaga, may magandang kinabukasan. Magtsaga ka lang. No? So, ang tanong ko nakahanda ka na ba? Paano kung biglang dumating yung kamatayan? Di ba? Wala naman may gusto niyan Tanungin mo, ikaw ba gusto ko nang mamatay? Sasabihin ba, hindi Walang taong gusto mamatay. Pero kay ayaw mo mamatay, kay gusto mo, darating yan. Walang pipigil niyan. Lahat ng tao ay mamamatay. So sabi ko nga kanina, alalahanin mo yung daong na pinagawa ni Noe. Yun ang tignan mo. Alalahanin mo yun. Mahabang panahon nag-anyaya ang Diyos sa mga tao, pero walang pumapansin. Nag-i-enjoy sila. Saan ka man naroon ngayon? Sa looban ka? Masaya dyan, di ba? Di ba? Kahapon lang, Sabado, inuman na naman, di ba? Ang ingay, di ba? Ang saya. Hindi nila namamalayan. Isang araw, kakatukin sila ng kamatayan. Wala silang malay dyan. Darating yan. No? Diba? Saya ng mga bata, habulan. Ang mga tatay naman, bising-bising, nagiinuman, tawanan. Sige, andyan sila sa bisyo, lumalangoy sila sa bisyo. No? Sayang. No? So, kung ikaw ay, halimbawa, nakahanda ng matay, of which hindi ako naniniwala, alam ko gusto pang mabuhay, no? Nakahanda ka ba tanggapin ng Panginoon ngayong umaga? No? Para sa katahimikan ng kaluluwa mo. No? Simple lang gagawin natin. Ganito gagawin natin. Kasi alam nyo, ang Panginoon nagpaanyaya sa mga tao. Si Noe nagpaanyaya. Ang ibang mga propeta nagpaanyaya. Si Jesus nag-anyaya rin. Basahin natin sa Mateo 11:28. Ano sabi niya? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kita niyo po? Invitation po yan. Ano pong ino-offer ng Panginoon? Kapahingahan. Nakakapagod kasi. Di ba? Meron pa. Sa Mateo 16:24, anong sinabi niya? Tunghayan natin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yun ang sabi ni Jesus. Mahalaga po ang mensahe. No? Mahalaga ito. Kailangan makinig kang mabuti. No? Huwag mong isipin na dahil tinanggap mo na siya noon, ay wala ka ng gagawing iba, anong pa man sa buhay mo. No? Kapag tinanggap mo ngayon si Jesus bilang iyong tagapagligtas, isipin mo rin na siya ang Panginoon ng iyong buhay. Hindi tayo natatapos sa pagtanggap lamang. Yung pagtanggap, simula pa lamang ito ng isang magandang pagsasama at paglalakbay ninyong dalawa ng Panginoon. Makinig kang mabuti. Alalahanin mo na napakatagal ng panahong nag-anyaya ang Diyos sa tao. Marami siyang ginamit, pati mga ordinaryong tao, ginamit niya. Ang mga tao na natiling bingi. Sana, huwag kang mabingi. No? Nasa sa inyo ngayon ang kapasyan kung ikaw, kung tatanggapin mo siya o tatanggihan mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So pag-isipan mo, huwag kang padalos-dalos. No? Pero pag-isipan mo ng malalim kung tatanggapin mo siya ngayon. Alam mo ba, ang benefit, napakaganda. Mapapasayo ang buhay na walang hanggan. Ngunit kailangan mo, itutok mo ang iyong mata sa mga titik na mababasa mo. Ito ang kailangan mo para ikaw ay maligtas. Unang-una, magpakumbaba at pagsisihan ang lahat ng iyong mga kasalanan. Magpakumbaba ka. Tawagin mo ang kanyang pangalan. Hindi mo siya makikita, pero nakamasid siya sa iyo. Tawagin mo kanyang pangalan. Pagsisihan mo yung lahat ng iyong mga kasalanan. Maging tapat ka. Sabihin mo, Panginoon, hindi ko alam kung paano ako magsisisi. Tulungan mo ako. Alam kong makasalanan ako. Hindi na po ako iilag. Inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Yan ang gawin mo. No? Ikalawa,
Tapos ka na sa pagtatapat mo sa Panginoon sa kaunay mga kasalanan mo. Anyayahan mo si Jesus sa iyong puso pagkatapos. Jesus, pumasok ka sa aking puso. Manatili ka sa akin. Huwag mo akong iwanan. Invite mo. Totoong invitation, ha? Honest invitation. Ikatlo, hingin mo yung kaligtasang sa Kanya. Nakalaan ang kaligtasang ito para sa iyo. Ikaw ang nangangailangan ng kaligtasan. Hingin mo yan. Naalala mo yung last week, sinabi ko, kumatok kayo. Di ba? Kumatok ka. Hingin mo. Ganun po yun. Ikaapat, isuko mo ang iyong buhay kay Jesus. From now on, siya na yung Panginoon mo. Siya na yung tagapagligtas mo. Nung inimbita mo siyang samahan ka, samahan ka niya. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pababayaan. Tanda mo, kung isinuko mo talaga ang buhay mo sa Kanya, siya na yung Panginoon mo. Susunod ka sa kalooban niya. Ikalima, manampalataya ka at tanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kung magagawa mo yan, simple-simple, nagawa mo yung kailangan gawin ng tao sa harapan ng Diyos. Darating ang kamatayan. Hindi mo maiiwasan yan. No? Balikan mo ang mga paalalang aking nabanggit at iyong pagbulayang mabuti. Balik-balikan mo. Kung matapos ang programang ito at gusto mong makita yung guideline kung ano ang dapat mong gawin, balikan mo. Pwede mong balikan ang programang yan anytime. Pwede mong ulit-ulitin sa maghapong ito. Nasa YouTube siya. Ang mensaheng ito ay nilaan talaga ng Diyos para sa iyo. Ayaw ng Diyos na may mapahamak kahit isang tao. Ang tao pag napahamak, siya ang pumili nun. Pero ikaw, may pagkakataon ka ngayon para sa buhay mo. Kung marami kang nagawang pagkakamali noong una, pwede mong ituwid ngayon yan. Maghihintay ang Diyos sa iyo ngayon hanggang mamaya. Gawin mo yun at mapagpapala ka. Nanalangin tayo. Ama, ngayong kami ay dumating na sa pagtatapos ng aming gawaing sama-sama. Nagpapasalamat kami sa iyong paanyaya. Gayon din sa mga karunungang hatid ng wastong kaalaman na nagbigay ng katiyakan tungkol sa kaligtasan ng iyong anak at mga tagapakinig. Nawa, ang mga usaping aming tinalakay ay magsilbing isang katalista upang sumulong kami at maging malago sa lahat ng dako ng aming mga buhay. Pinararangalan ka namin, Panginoon, at kami nagpapasalamat sa iyong paanyaya, hindi lamang para sa mga minamahal namin, kundi pati doon sa mga manonood at nakikinig. Salamat, Ama, sa masaganang biyayang ito. Salamat sa iyong pagtitiyaga sa napakahabang panahon. Salamat sa banal na presensya ng Espiritu Santo na siyang nagtuturo sa amin ng wastong landas na aming lalakaran. Kaya talagang kailangan ka namin pasalamatan at purihin. Panginoon, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisa ng banal na Espiritu ay mapa sa ating lahat ngayon at magpakailanman. At ang lahat ng mga iniligtas ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Magbatean tayo sa isa't isa.